Hallelujah. Glory to your name, Lord. Thank you so much, O God, for this wonderful day that you have given us, Lord, to come together to worship and magnify you. Father, we continually offer you our lives, Lord. As we sit at your feet, O God, and listen to your word, give us your divine wisdom and understanding para maunawaan namin, Panginoon, kung ano man ang gusto mong malaman namin sa umaga sa hapon ito. Bless your people, even those who are joining us online. Father, we pray for your blessing upon each and every one, O God. Extend your hands upon them, Lord God, and give them understanding and your wisdom, Lord. Father, thank you. Bless your people in Jesus' name. Amen. Hallelujah. I would like us to open first Psalm chapter 96. Ay gusto ko pong tingnan muna natin dito bago tayo pupunta sa topic natin. 96 verse. In Psalm chapter 96 verse 1, siguro sa mga bago sa inyo, baka nagtataka kayo, bakit to? Kung kakanta tayo ng song, and after that, may ibang, what do you call that? May pagpupuri pa, yung deep worship na sinasabi. I would like to just explain, kasi ako din nung bagong-bago ako, ano bang ginagawa nila, kung ano-ano ang sinasabi nila, no? Kung minsan pa, nung bagong-bago ako, natatakot ako. Parang kung mag-worship sila, parang tatayo na ng... Balahibo. Balahibo ba? Akala ko manok lang ang balahibo. So I would like to just explain, no? Para maunawaan natin at magandang gagawin natin. Even just this one verse. Ano? Sabi niya, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Yeah? Sing to the Lord and praise His name, proclaim His salvation day after day. Ano pang verse 3? Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all people. Ayan. Sa verse 1, sabi niya, sing to the Lord a new song. Ayan. Ang new song na sinasabi dito is, hindi yung, this is the day. That is already old song. Ayan. Yung kinanta natin kanina, ano yung kinanta ninyo sa offering? Glory to His name. Glory to His name. That is old song already. Yan. Lahat ng kinanta natin is not a new song. Okay? The new song that is sinasabi ng Panginoon is, ayan, yung ginagawa natin na just after we sing a song and give a new song to the Lord. Yeah? Bagong-bagong kanta mo sa Panginoon. Why? Because of His marvelous deeds. Dahil sa kabutihan niya, dahil sa ginawa niya sa buhay mo, dahil sa napakaganda na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Anong ibig sabihin? For example, okay, di ba, ano yung last na kanta natin? Yung last version. Father, we declare. Hindi, yung I before na stand. big worship time. I stand in awe of you. Yan. I stand, yan ba? Stand in awe of you. That is old song. Right? Only God to whom All praise is due. I'm standing on of you. Hallelujah.
praise, Lord. We give you thanks. We give you praise for your wonderful deeds and your goodness. That is a new song. Okay? You give your new song. Ginagawa mo ang bagong awit mo sa Panginoon. Dahil sa kanyang kabutihan at ginawa niya sa buhay mo. Okay? Ina-appreciate mo siya. Pinupuri mo siya. And that moment, you are doing your new song to the Lord. Okay? Amen. Yan. A short explanation lang para maunawaan ninyo. Baka sasabihin ninyo, ano ba yan? Ano ba yan? Okay. Kaya kung nag-lead worship natin, salamat po Panginoon sa kabutihan mo. Salamat Lord dahil sa kalakasan na binigay mo. Even for the strength, we are appreciating Him because of His goodness, even the new breath, even the strength. Alam niyo, we are just, may isang kapatid sa evangelism last Sunday na nagkasama kami sa HIF kasi umuwi siya. Pinagsan ng amo na umuwi siya, kaya maaga. I went to Ifugao Group. Nagkasabay kami sa HIF. Sabi niya, Bishop, alam mo, yung kasama namin doon sa building, yung kasama namin sa building, ginala ko dito ng 2 beses, sabi niya, pero hindi na nagpapatuloy. Tapos, noong just last week, natulog daw at hindi bumangon. Yeah, hindi daw bumangon, kaya they are working yung mga documents niya na mag-iuwi sa Pilipinas. You just imagine that. Yeah? Wala daw naman pero basta hindi bumangon, hindi na nakabangon. Kinaubagan, wala nang tiniman. That's why, dapat lang napapurihan natin ang Panginoon. Dapat lang napasalamatan natin ang Panginoon. You know, there are many people, kahit ngayon, kahit i-google ninyo, maraming namatay. According to mga survey, parang every minute na may namamatay. Kaya magpasalamat tayo. There are many people who are in the hospitals. There are many people who are sick. But we praise the Lord because God had given us a good health so that we could be able to come to worship Him. Amen? Kaya yan po ang dapat pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa Kanyang kabutihan. Amen. I hope na I just give you a short explanation regarding yung mga pagpupuri natin. It is all biblical. Even our clapping our hands, standing, raising up our hands, it's all biblical. Amen? And it's good to do it for the Lord. Amen? Amen. Yes. Praise the Lord. Bakit nawawala? Sige lang, gusto ko ganun tama. Praise. Okay, let's go to our text this afternoon. Let's go to Colossians chapter 2. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. And this is, ito po ay sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Colossae. Yeah? And it says here, so then, as you receive Christ as your Lord, continue to live in Him. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Okay. Go back to verse 6. Sabi niya, so then, as you receive Christ, Jesus, as your Lord, continue to live in Him. Kaya ito po ang sinasabi ni Apostle Paul sa mga
mga taga-Colossian, sa mga Colossians people. And this is not only for the Colossians people, but it is also for us, sa mga Tuesday group. Ayan. Sabi ni brother, siya daw ay Monday group, Tuesday group. Praise the Lord. Everyday group. Hallelujah. Kami din, everyday group. And sabi niya, just as you receive Christ, Jesus as Lord. Ngayon na tinanggap din ninyo ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ninyo, sabi niya, continue to live in Him. Ipagpatuloy ninyo na mamuhay sa Kanya. Ito po ang kagustuhan ng Panginoon, that all of us, once that we receive the Lord as our Lord and Savior, anong gagawin natin? Continue. Magpatuloy tayo. Hindi yung Kristiyano ka ngayon, hindi na bukas. Punta ka sa simbahan ngayon, pero next wala na. Pero sabi niya, continue to live in Him. Walang kung, if you are talking about serving the Lord, walang mag-i-stop over. Walang mag-look back. Walang magbabackslide. Yan po ang kagustuhan ni Lord. So, ang topic natin ngayon is how to continue to live in Christ. Paano tayo makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon? Dahil makikita natin, alam natin, marami tayong alam na nagsimula lang pero hindi nakapagpatuloy. Di ba? Kaya, pangalawa ay first pumunta, second pumunta, pangatlo pumunta, pero pang-apat wala na. Ang mga transient natin noon, sige lang, nag-stay sila dito. Then, okay yung paglilingkod nila. Pero nung pumunta sila sa amo nila, first Sunday, mayroon pa naman sila. Second Sunday, mayroon pa. Third Sunday, mayroon pa. Fourth Sunday, meron pa kasi wala pang sahod. mayroon pa. First Sunday na, fifth Sunday, wala na sila. Dahil nakasweldo na. Hindi na nila kailangan ang refuse kasi nakasweldo na sila. May pera na sila. Ayaw din nila. Pero mayroon din naman nagpapatuloy. Pero mayroon din ganon. Kung may pera na, wala na. Tapos kung na-terminate na ulit, sabi nila, Pastor, pakapalin ko ang mukha ko. Pakapalin ko uli ako dito sa refuse. Maraming ganon. Maraming ganon. But, you see, the command of the Lord, ang gusto ng Panginoon sa atin, kailangan magpatuloy tayo. Kung tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, we need to really determine to follow Him and to serve Him. Dahil, sabi niya dito, continue to live in Him. Okay, para hindi ma-stop yung paglilingkod natin, let us see how we could continue to live in the Lord. Okay. Number one, sabi niya, dito din, doon sa verse na, dito sa number, verse 7, sabi niya, rooted. We need to be, kailangan maiugat ang ating pananampalataya. Alam mo, yung tanim na bagong tanim lang, na hindi pa talaga lumalim ang kanyang ugat. Kung darating ang malakas na bagyo, madaling mawala yan. Kung may flood, lalong-lalo na kung walang flood control, wala na, talagang masisira na, no? Maa-uproot yan. Kaya kailangan na lumalim tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon.
Paano? Paano tayo lumalim sa ating paglilingkod? Of course, sa pagbabasa sa salita ng Panginoon, sa pakikinig sa salita ng Panginoon, and fellowship like this. Kaya, WWPF. WWPF, Word, Worship, Fellowship, Prayer. Prayer. Ayan. Kailangan na makinig ka ay magbasa at makinig sa salita ng Panginoon because the Word of God, ito po ang instruction ng Panginoon. Pangalawa is Worship. worship. Kailangan mag-worship tayo na ganito. Importante ang pag-worship. Kaya huwag mong sabihin na, nakaprogram naman ang service natin. Alas 2, magsisimula, opening prayer. Sabihin mo, 5 minutes. Testimony, 10 minutes. After ng 10 minutes, worship. Kaya, maraming ganun. Tansyahin ko. Para matapos ang worship, bago lang ako papasok. Ganun ang iba. Ayaw nila. Kasi ganun din ako noong bagong-bago ako. Ayaw ko yung worship. Kasi kung mag-worship sila, nung nasa Lions ako, iniiwasan ko. Pero nung nag-invite sa akin, dinala ako doon sa harapan. Nung nag-worship sila, ginalun nila lahat yung kamay nila. Siyempre, wala kang dadaanan. Pero ang feeling ko, parang gusto kong lalabas. But you know, when the Spirit of God will come down, kaya pala, parang gusto mo aalis ka, uncomfortable ka. You know why? Because of the demons inside of you. Yung mga demonyo pala na nandoon sa kaloob-looban mo, ayaw niya yung pagpupuri sa Panginoon. For example, yung mga unforgiveness, yung mga hatred, yung mga pride, yung mga, ang dami-dami yung mga demonyo. Pero as you immerse yourself in the presence of God, doon pala lumalayas sila. Kaya pala nung sumsumgar ka, anong Tagalog yung sumsumgar? Tumatayo. Ang Parang balaki ko daw. yung tumatayo ba ang lalaki mo? Ganun. Ay, doon pala ang way na umaalis sila. Yan pala, nag-deliver ka, umaalis sila. Kita nyo, no? For example, pumunta kayo sa isang madilim, ay, bakit? Kinikilabutan. Tumahalan, kinakalibutan. Kinikilabutan. Kinikilabutan. Kilabutan. May presensya ng demonyo, kaya ganun. Kaya, mas lalo, ayan, if you continue to immerse yourself in the presence of God, mamaya, lumalayas na, hanggang ang susunod, ayan, mai-enjoy mo na nasa presensya ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya ganun tayo magiging lumalim sa pagkaalam sa Panginoon. We need to go deeper in learning from the Word of God because ito ang salita ng Panginoon. Yan ang nagpapatatag sa atin. Yan. So, we need to be rooted. Kailangan lumalim tayo. Sa ating, yung palagi kong iniistorya na yung punong kahoy na mataba at maitim, ay maitaba. Mataba at mapayat. Yan. Nagkatabi daw na punong kahoy yan. Mataba ito, payat ito. Itong mataba, gustong-gusto ng mga tao na sumisilong dahil nga, siyempre, if you are under the trees, di ba, napakaganda yung buwan, lalong-lalo na yung maraming dahon, malamig under it. Yan, tapos, ayan, sumisilong na maraming tao, ina-appreciate na nila yung malaking punong kahoy. Ito namang payat na payat, hindi napapansin. Ang nangyari dito, dahil ini-enjoy na yung appreciation ng mga tao sa kanya, mas lalo niyang pinapadami ang kanyang mga dahon.
dumating ang signal number 4 na bagyo. Nung humangin, nung humangin, natumba itong malaking punong kahoy na ito. Tapos sumandal doon sa payat. Nung sumandal doon sa payat, nag-usap silang dalawa. Sabi niya, bakit ka natumba? Sabi daw yung payat, bakit ka natumba? Sabi niya, oo, kasi galito kasi yan. Dahil maraming mga animal, maraming mga tao na sumisilong sa akin. Ang ginawa ko, pinadami at pinadami ko yung dahon ko. Hindi ko inasikaso ang aking ugat. Sabi niya, hindi ko inasikaso ang aking ugat. Kaya yan, siyempre, what do you think na mangyari? Mabigat na. Kaya noong, nung humangin na, kaya walang enough na ugat para mag-fold sa akin. Kaya nagtumba ako. Pero ikaw, ano ang sikreto mo? Sabi daw niya. Ang sabi daw itong mapayat, ang sikreto ko ganito. Dapat ikaw payat ka. Dapat maihangin ka. Sabi daw niya. Pero, ang sikreto ko kasi ganito. Kahit payat ako, kahit walang pumapansin sa akin, ang inasikaso ko ang aking ugat. Amen. Kaya ang ginawa ko, pinalalim at pinalalim at pinalalim ko ang aking ugat. Hanggat nadatnan ko ang bato doon sa kailaliman. Doon ko ipinulutot ang aking ugat. Pinulutot ko ang aking ugat. Kaya kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi ako natutumba. Dahil ang aking ugat ay nakapulupot doon sa bato. At yung bato na yan ay si Kristo. Amen. You see? Ayan. As long as you know and you go deeper, alam mo kung paano ka kakapit. Alam mo kung paano ka kumapit para anumang problema, anumang sitwasyon, hindi at hindi ka matutumba. Yan. Okay, so that is number 1. How to continue? We need to be rooted. Number 2, the same verse. The same verse. Diyan lang tayo yung versikulo na yan. Okay. Be rooted. And sabi niya, build up in Him. Build up in Him. Kailangan mag-build up tayo. Mag-build up ang mga muscles natin. Sa ating pananampalataya, kailangan ma-improve tayo or ma-strengthen or ma-develop ka. Alam ninyo yung mga sabihin na lang natin, ang ating pambansang kamaong. Kamaong? Kabao. Kamaong? Kabao. Kabao. Kamao lang. Kamaong? Opo. Oh, kamaong. Hindi kamaong. Talagang Parang kamaong kasi yan, ano? Hanggang ko eh. Pambansang kamao si Mr. Manny Pacquiao. Pinakyaw niya lahat. Alam ninyo, para mag-build up ka, kailangan may exercise. Kailangan na may training talaga. Kailangan may training ka. And one of our training is, yan, maganda mag-DTC kayo. Kung mayroon pang hindi nakapag-DTC dito, you know, it's good for you to join the DTC. I tell you, it will build you up. It will help you to go deeper in learning the Word of the Lord. Yes, we keep on preaching and preaching the Word of God. Pero iba po ang DTC. Ang discipleship training natin. Iba po yun. Dahil details po, talagang matuturuan kayo kung paano talaga ang gagawin natin para tayo'y matatag sa ating paglilingkod. Para ma-improve tayo. Tignan ninyo ang mga DTC natin. Pumunta sila sa ibang bansa. Ay maraming mga dito sa Hong Kong. Taga
ilang isang kongregasyon ang pumunta doon. Ilan ang pumunta doon? 8 sila. Kasi ilan ang nanggaling dito sa music, sa mga outreaches, galing dito sa Hong Kong. Sila ang nagagamit doon. Galing din dito ang pumunta sa Morocco, di ba? Galing din dito sa pumunta sa Morocco, ilan din silang galing dito. Sila din ang nagagamit doon. Na-open din ang Macedonia, galing din sa Hong Kong. Na-open din ang Finland. what else? Of course, yung nauna Canada, Europe, taga Hong Kong din. Yeah? Pero itong mga recent, taga Hong Kong, pumunta sila sa Czech Republic. Ano po yung pinuntahan din na iba? Kanya din na pananda, what? Albania. Oh, Hong Kong na naman. Karamihan ng galing dito sa Hong Kong. And we thank the Lord because God is using Hong Kong so that other nations ay na-open. Pumunta sa Cambodia, galing dito sa Hong Kong. Galing dito sa Hong Kong. Praise the Lord. Pastor natin sa Taiwan, galing dito sa Hong Kong. Pastor Irene, ang galing din dito sa Hong Kong. And hindi tayo huminto. Kaya nga tuloy-tuloy yan. Kailangan tuloy-tuloy yan. And we thank the Lord because I don't know how many DTC students ang nag-enroll ngayon. I think may mga 40 plus na. Yeah? Nagpag-graduate tayo ng more than 50 plus. And now may enrollees na naman more than 40 plus. Ganun din sa Asia. We have DTC online. DTC online. Ang online natin, DTC online natin, Korea. 5 countries. Malaysia, Taiwan, Singapore, Thailand. Ano ba? May DTC sila online. Ang iba nakikipag-join, ang mga taga-Pilipinas nakikipag-join. Kaya pwede rin. Kahit nasa Pilipinas ka. You can join. Sa graduation, pagpunta mo dito ka mag-graduate. Kasi nati-check din naman ang attendance mo kahit saan ka nati-check din ang attendance mo. Kaya there is no reason for us so that ma-improve tayo, ma-strengthen tayo, ma-develop tayo. Ma-develop tayo. Tingnan ninyo, napakaganda po mga kaibigan, mga estudyante natin ngayon, ay first time nila na tumawag sa pamilya at i-share ang salita ng Panginoon sa kanilang pamilya. Yan. Kaya napakaganda po na tayo po ay ma-develop, tayo po ay mag-build up sa ating paglilingkod dahil yan po ang kagustuhan ng Panginoon. Sabi nga natin, hindi na panahon ngayon na tayo patumpik-tumpik sa paglilingkod. Panahon na para tayo ay maging totoo. Sinabi mo din naman na Kristiyano ka, bakit hindi mo tutuhanin na magpakatotoo sa Panginoon? It's time for us to really rise up. There is no time for us to play games anymore. You will just see what is happening around. Kikita natin ang mga pangyayari sa mundong ito ngayon. Ito ay kaparati ng prophecy from the Word of God. Kaya magpatuloy tayo. Let us continue para ma-build up yung paglilingkod natin. Ganon din. Magpagamit tayo sa Panginoon. I'm so happy na sa pag-stay ni brother dito, ayan, nakikipag-join. Praise the Lord. Nakikipag-join. Makikipag-record pa. You see? Ganon. Let us grab the opportunity. Grab the opportunity to serve the Lord. I tell you, if you will not grab the opportunity might not come back again.
Kaya habang may opportunity tayo, sige, para tayo ay ma-improve, ma-strengthen, ma-develop sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, and number 3. Ayan, number 3 is how to continue to live. We need to be strong in faith or established in the faith. Kailangan talagang ma-establish yung faith natin para hindi tayo ganun-ganun. Alam niyo ang ibig sabihin yung establish, talagang establish ka talaga. Hindi ka basta-basta maihangin. Hindi ka basta-basta matumba. Hindi ka basta-basta madidismaya. Why? Because you are established in the faith. Alam mo na talaga yung tinatayuan mo. Alam mo talaga yung salita ng Panginoon. Kaya kahit anong sinasabi, ang salita ng Panginoon ang dahilan kung bakit ka nakatayo. Amen. But if you don't know the Word of God, I tell you, madali ka lang, magaganon. Especially yung mga false doctrine, yung mga hindi totoo na katuruan, ay madali ka. Bakit? Hindi mo alam kung ano ang kakapitan mo. Hindi mo alam yung tunay na salita ng Panginoon. That's why it's good to learn the Word of God. Kaya hindi pwede yung, basta Kristiyano ako, pero yun. Diba? Basta importante, hindi ako gumagawa ng masama, pero yun. Ganon. You need to learn. Parang katumbas din yung, alam ko yung, kung may nagtatanong, for example, sino ang daddy mo? Hindi ko alam. Oo, may daddy ako, pero hindi ko alam. Because, hindi mo talaga alam. Parang ganon. But, if you are established, alam mo. Amen? Ayan. Para hindi tayo basta matutumba sa ating paglilingkod. Sa mundong ito, ang daming pagsubok. Lalo-lalo na kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, ay, pating pamilya mo kung minsan, pati ang asawa mo. Kaya mabuti yung mga single para hindi pa mailagdag na problema ang asawa. Amen. Yung mga single dito. Single again. Pero hindi ko naman sinasabi na masama ang may asawa. Pero kayong mga single, kung mag-asawa kayo, you better pray. Panalangin ninyo para yung talagang tunay, na ibibigay ng Panginoon. At kung hindi ka bibigyan ni Lord, huwag mong pilitin. Amen. Huwag mong pilitin, baka mamaya nagkamali ka, tuloy, ayan, problema na. Problema na. Maraming promise. Kung minsan, ang dami-daming promise ang tao. Okay, so, ganun po. We need to be strong in faith or established in the faith. Paano may establish ang faith natin? The same. WWPF. Doon mag-i-stick tayo doon kung paano tayo magiging rooted. WWPF. Kung paano tayo mag-build up WWPF. Paano tayo maging strong WWPF. Kasi yung prayer, okay, I'll go to word, makinig tayo sa word, worship, fellowship, and prayer. Okay. Importante ang fellowship. Importante yan. Kaya every time na mag-day off tayo, kailangan napupunta tayo sa church. Okay. Prayer. Prayer. Bakit kailangan ang prayer? Prayer is communication. Kung ma-establish ang communication, napakaganda yan. Ang pag-pray mo, yan ang way of communication sa Panginoon. If you keep on
communicating with God, then there is the intimate relation will come. Ayan, magiging intimate yung relation. Tingnan ninyo. No communication, no relation. Yan. Communication, if there is a communication, there is a relation. No communication, no relation. That's why the result is separation. So, wala kayong umat-adayo ti asawa na kurang ti communication. Kulang ang communication. Kaya kung sino ang nakikipag-communicate, doon na. Kung si Kumari ang palaging nakikipag-communicate, ayan na. Para kayo nakaka-relate doon na. The same with the Lord, if we keep on praying and communicating with God, mas lalo tayong lumalapit sa Kanya. Mas lalong nagiging strong yung relation natin sa Kanya. Kaya napakaganda po ang manalangin. Manalangin sa ating Panginoon. Okay, number 4, the same. Number 4, the same in verse 7. Verse 7. Ayan. Overflowing. Sabi niya, we need to be rooted, built up in Him, be strengthened in the faith, and sabi niya, overflowing with thanksgiving. Kaya kailangan na marunong tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Anumang sitwasyon, marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga nila, ang tao daw kung manalangin, lalong-lalo na kung pagod na pagod, or gutom na gutom, ang panalangin daw niya is, Lord, alam mo na. Lord, alam mo na. Ayan, tapos sa tiyan. Ibig sabihin, Lord, alam mo na, gutom ako. Matutulog na naman. Thank you, Lord. Ayan. Kung minsan na, mag-ingat tayo, kaya maganda kung mag-pray tayo, uupo kayo na manalangin. Huwag kayong nakahiga na manalangin. Dahil kung nakahiga kayo na manalangin, hindi ninyo namamalayan, natulog na kayo. Tapos umaga na, sa kayo lang mag-amen. Simulan ninyo mag-pray na matulog kayo, umaga kayo mag-amen. Kaya maganda kung mag-pray kayo, ay you sit down. You sit down and pray to the Lord. Para hindi kayo makatulog. Pagising ninyo ulit sa umaga, you give time to pray for the Lord. Alam niyo, if you pray in the morning, the whole day was covered. And I tell you, mga kapatid, kung talagang binuhos ninyo na manalangin sa Panginoon and you commit that day to the Lord, I tell you, you will enjoy the day. Hindi mo na mamalayan na tatapos ang trabaho mo. Hindi mo na mamalayan, tapos na pala ang araw. Hindi mo na mamalayan, ay kahit mabigat ang trabaho, wow, okay pa rin. You know why? Because kapartner mo ang Panginoon. Kaya napakaganda po na tayo po ay marunong na magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga nila, mabuti pa ang manok, alam niyang magpasalamat. Kahit iinom lang. Alam niyo kasi yung manok, kahit tubig lang yan, iinom lang yan. Thank you, Lord. Sabi niya. Yes, pag ganun na lang, thank you, Lord. Kung ilan na siya ilang every lunok niya, thank you, Lord. Yung tao, wala. Kung minsan nakalimutan pa. Tapos nang kumain, saka sasabihin, pati yung kinain ko, Lord. May mga
ako minsan. Kahit ako na lang. Pero alam ko marami kayo. Lahat tayo. Para huwag kayong nahiya na mag-amin. Yan. Okay, so that's it. We need to be rooted in our faith. We need to be built up. We need to be strong. And we learn to give thanks to the Lord. Magpasalamat tayo. Sabi ko nga kanina na dapat natin na pasalamatan ang Panginoon kahit sa pag-isip natin. Yun ang palagi kong sinasabi. I don't know kung nakalimutan na ninyo. In Psalm chapter 5 verse 3. Yan. In Psalm chapter 5 verse 3, anong sabi doon? In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait in expectation. In the morning, I lay my requests before you. Ay napakaganda. Every morning, ano ang request natin? I-offer natin sa Panginoon. Yan. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ang prayer ko ngayon, ganito, ganito, ganito. Balik ta rin mo. Psalm chapter 3, verse 5. In Psalm chapter 3, verse 5, anong sabi doon? Ayan. Ito, memorize ninyo ito. Sabi niya, I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Tingnan ninyo. I lie down and sleep. Humiga ako at natulog ako. Praise God. Bumangon uli ako. Because the Lord sustains me. Tingnan ninyo. Ibig sabihin, kung hindi ka sinustain ng Panginoon, hindi ka nakabangon. Amen. You see? Ano, sinasabi ko na kasama ko kaninang yesterday, ay Sunday. Sabi niya, natulog yung kasama namin doon sa building naman. Hindi nakagising. Yeah. But that's why every morning, let us lay our request to the Lord. Every morning, magpasalamat tayo sa Panginoon because of God's sustenance. Amen? Kung minsan, bumangon ka, sakit ni muscle mo at cramps. May time na pag-gising mo, biglang magka-cramps yung paa mo. Yeah? It's good, cramps lang. Paano na kung hindi ka nakabangon? Yan ang mahirap. Maraming mga pangyayari. Yeah? Natapos na ang araw, praise the Lord, walang nangyayari. Amen. Maraming news yan, natupakan. Namatay. Maraming news yan. Pag ano niya, nagluluto sa kusina, biglang natumba. Wala na. Biglang ay naliligo sa banyo. Biglang nadulas, namatay. Ang daming news dito sa Hong Kong na gano'n. Pero salamat sa Panginoon, kaya kahit yung mga na-terminate, salamat tayo, na-terminate ka lang. Alam niyo ang kaso ng inaasikaso namin noon na Indonesia na na-terminate na, pinlansada pa. Yan, kaya naikaso-kaso sa Imagine, tinerminate mo lang gano'n, nagkansyain pa lang. See? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. And our conclusion is in Philippians chapter 1. Conclusion na tayo. Philippians chapter 1 verse 6. Anong sabi dito? Bakit ka parang putol? Ito lang. Being confident of wisdom. Start mo nga sa verse 5. Para
Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Verse 6. And now, verse 6. Philippians. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kaya napaka-importante yung magpapatuloy pa rin tayo na maglilingkod sa Panginoon. Para sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo mahihiya. And alam niyo mga kaibigan, kung tayo'y magpapatuloy at magiging tapat sa Panginoon, ang pangakong ito ay para sa atin. Sabi niya, be confident that he who began a good work in you will carry it to you to completion until the day of Christ Jesus. God will sustain us. In 1 John chapter 2, verse 28. 1 John chapter 2, verse 28. And now, sabi niya, dear children, continue in Him. Continue in Him so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Yan. Kaya, dear children, sabi niya, continue magpatuloy tayo. Yan. Kayong mga baguhan, patuloy lang. Yan. Kahit ano man ang problema, kahit ano man ang sinasabi nila, patuloy lang kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sabi niya, so that when He appears, para pagdating ng Panginoon, may confident kayo. May confident tayo. Hindi tayo natatakot, hindi tayo nahihiya na umarap sa Kanya. Why? Because you have done your best in serving Him. Ganun po mga kaibigan. Para pagdating na tama nga, hindi ka, alam mo, kung ginagawa mo ang tama, hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya. Tapos may boldness ka, may confident ka, nakaharap. Pero kung alam mo hindi mo ginagawa, ay nahihiya ka. Kasi alam mo ang sarili mo. Diba? Alam mo ang sarili mo. Tapat ka ba? Pinangako ng Panginoon, kung tapat ka, tapat din siya. Kaya, let's continue in Him so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Sana po mga kaibigan. Ito po ang encouragement ko sa bawat isa sa atin. Let's continue to serve God. Saan man tayo pumupunta? If God will allow us to go home, or if God will allow us to go to other place, habang tayo'y nabubuhay, let's continue to serve the Lord. Huwag tayong manghihina. Huwag natin kakayaan na iwanan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming uuwi sa Pilipinas, ang lakas-lakas ang kanyang pananampalataya dito. Pag uwi sa Pilipinas, wala na. Napakaganda ang kanyang commitment dito. Pagpunta sa ibang nasyon, wala na. Pero sana po ang panalangin ng bawat isa sa atin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Saan man tayo, sana madadagnan tayo ng Panginoon na tapat na naglilingkod sa Kanya. Para kahit na panahon na hindi tayo magkita-kita, ang siguradong lugar kung saan tayo magkita-kita ay sa kaharian ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So I encourage every one of you, let's continue to serve the Lord, whatever problems, whatever situation, kapit lang tayo sa Panginoon. Siya ang nagbigay ng buhay at hininga, siya ang gumawa ng langit at lupa, siya ang nagbigay ng buhay at hininga. Ang problema mo pa kaya ang hindi niya kaya. Kaya ng Panginoon. Kung minsan na, tapat naman akong naglilingkod, bakit ganito ang employment ko? Baka sabi ninyo, sige lang, tuloy lang.
Papalitan lang ng Panginoon ng mga mas magandang amo. Ganon. Basta kapit lang sa Panginoon. Because ito po ang pinasisigurado ko sa inyo. Hindi po unfair si Lord. Hindi po unfair si Lord. Kung unfair ang tao, si Lord hindi unfair. Kaya tuloy lang tayo. Kaya yan din ang ina-encourage ko sa co-pastors ko kung minsan. Lalo na itong kung pumupunta ako sa iba't ibang lugar. Sabi ko sa kanila, sige lang, basta magpatuloy tayo. Kung mayroong mga nagsasabi ng hindi maganda, ang importante, kilala tayo ni Lord. Alam niyo, sa salita ng Panginoon, wala pong bagay na hindi po malalaman. Kaya kahit ano po ang nire-report nila, kahit anong sinasabi, kahit anong ginagawa sa iyo, I tell you, just go on. Hindi unfair si Lord. Alam niya ang kanyang ginagawa. There is always a proper time for you. Yes. Ganon. Kasi kung madidismaya tayo, wala. Mawawalan tayo ng gana na maglingkod sa Panginoon. Pero kung sa isipan natin, just go on. Si Lord naman ang nagbibigay ng reward. Diba? Si Lord naman ang nakakaalam ng lahat. Si Lord naman ang nagbibigay ng reward. Si Lord naman ang may hawak sa lahat. Kaya, ganun. Para tayo po talaga ay makapagpatuloy. Kasi kung hinahanap lang natin ang buwan, mahihirapan lang tayo. As I said, our God is not unfair. Hindi po unfair si Lord. Alam niya kung sino ka sa Kanya. At alam niya kung ano ang mabuti para sa iyo. Amen? Hallelujah. So, dito po tayo magtatapos. May the Lord bless each and everyone as we really continue to serve Him. Father, in the name of Jesus, we come before you. Lord, salamat sa iyong salita na aming napakinggan. Tulungan mo kami, Panginoon, para kami po ay lumalim ang aming ugat ng aming pananampalataya. Mag-build up po ang aming pananampalataya, Panginoon. At palagi pong kami ay magiging matatag, magiging strong sa aming paglilingkod sa iyo. At sa lahat ng bagay, tulungan mo kami na palaging nagpapasalamat sa iyo. Father, thank you. Bless your word, inculcate your word in our hearts, O God. And continue to strengthen and empower us so that when you come, you will find us faithful in serving you. Father, we bless you, we glorify you, because you are so wonderful, God. Thank you so much, Lord. We give you the glory in Jesus' name. Amen.